Hello guys, nandito na naman tayo at syempre may pag-uusapan lang tayo sapagkat guys, eto palagay ko wala pa akong nakikita parang ako lang ang nakapansin nito ito pag-usapan natin. Ito ay about dun sa privilege speech nitong si Aimee Mangga sa Senado na gumawa-gawa na naman ng mga istorya na ang direktor nung kanyang video ay mukhang ang direktor din ng itong Cartoon Network, 'no? Itong pinalabas ni CJ Hero kasi mukhang iisa yung iisa yung pattern, 'no? Tsaka yung style nung pagkakagawa. Pero eto kokomentuhan natin at tingnan natin kung may mapapansin, kung anong mapapansin ninyo. Sige, panoorin muna natin. Let's go. Ko na tumakbo. Sabi ko na Maging qualify. ng ganun eh. Sabi ko na mag-iisip sila ng ganun. Hindi ko naisip si Bicol. Hindi ko naisip si Bicol. Ang impormasyong ito ay mula mismo sa kasama sa meeting. Kasama din nila ay isang congressman, isang gobernador, isang retired military officer, isang dating may mataas na katungkulan, at 5 mula sa private at business sector. Kaya ba binaliwala ang panawagan ng taong bayan? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Kaya ba binaliwala ang paalala ng Iglesia ni Cristo? Ayan, napanood nyo Kita nyo naman ano ang napansin ninyo guys. Di ba ga? Ginamit na naman yung Iglesia ni Cristo bilang panakot. Ginamit na naman yung Iglesia ni Cristo para sa pambubuli. Ito kumbaga sa mga miyembro ng INC, palagay ko dapat magising kayo at hindi kayo pumapayag ng ganito. Hindi kayo dapat pumapayag na ang reliyon ninyo ay ginagamit ng mga tao, ng mga politikong katulad nito ni Aimee Mangga Barrena, di ba? Bakit? Bakit ko sinasabi, gamit na gamit kayo, maliwanag Ang tanong hindi ba sila natatakot sa sinabi ng iglesia? Ang tanong ay, bakit kayo dapat katakutan? Katakutan kayo ng what way na hindi kayo boboto? O katakutan kayo dahil, alam niyo yun, pinapalabas nitong mga itong mga politikong ito, makinig kayo mga iglesia, pinapalabas na kayo ay talagang mga pasaway at hindi sumusunod sa batas at hindi sumusunod sa karapatang pantao, karapatang bumoto at magdesisyon ng inyong mga miyembro. Ng bawat miyembro ng INC. Bakit? Itong salita nilang ito na hindi ba kayo natatakot sa iglesia? Bakit matatakot? Diba? Pinamumukha ba nila na dahil kayong mga iglesia ay may black voting? Na maliwanag na ang black voting ay labag sa karapatang pantao? Na ang black voting ay ito'y pagmamanipula sa desisyon ng isang tao. So ito ay pagtatanggal sa kanyang karapatan at sa kalayaan. Yan ang katotohanan. Kalayaang bumoto at magdesisyon ng tao. Isipin mo, black voting, di ba? Ito yung sinasabi nyo na kung ano yung ibaba ng nasa taas, yun ang iboboto ninyo. Kahit ayaw ninyo. Di ba guys? So ito, ipinamumukha ngayon. Mga iglesia, makinig kayo Ipinamumukha nito ni Mangga Barrena na ganyan kayo. At hindi lang yun. Bakit kayo katatakutan? Mga kriminal ba kayo? Kriminal ba ang mga miyembro ng INC? At ipinamumukha nitong mga politikong ito na kagaya ni Mangga Barrena na dapat kayong katakutan? Yan naman ang lagi ninyong pinoproject Yan ang lagi ninyong pinapakita at pinagyayabang. Teka lang tandaan ninyo sa census hindi naman kayo ganun karamihan. Sa katunayan, ito makinig kayo sa katunayan, marami sa mga inindorsong politiko ng mga iglesia hindi naman nanalo. Lalo na sa mga lokal, hindi naman sila nanalo. Marami doon ay talo. Pero ang ibig ko lang sabihin mga INC, isipin nyo ginagamit na naman kayo nitong mga politikong ito. Ginagamit kayo sa pananakot. So pinamumukha nila sa taong bayan na kayo
ay mga hindi sumusunod sa rule of law. At hindi lang yon na pagdating sa inyong sa inyong reliyon wala kayong kalayaan. Kumbaga, hawak kayo sa leeg, hawak kayo sa ilong ng mga namumuno. Bakit? Syempre, kasi nga meron daw kayong black voting, parang gano'n, no? Kaya nga sabi, bakit hindi ba kayo natatakot? So, ginagamit kayong panakot, ginagamit kayong kasangkapan. At ang tanong, magpapagamit ba kayo? O nagpapagamit na nga kayo? O, di ba ka? Ngayon, kung hindi, tulig sa ninyo ito si Mangga Barena. Tirahin ninyo, bakit ginagamit ang inyong reliyon sa pananakot? Isipin mo, ginamit pa niya sa privilege speech. Bakit? Inalaw ba ito ng inyong ng inyong pamunuan? Pinayagan ba ito ng mga nasa kataas-taasan ninyo? Di ba, na pamunuan? Kung hindi naman pinayagan, isipin nyo, kailangan ninyong tuligsain ito si Aimee Mangga. Ito si Mangga Barena. Ginamit kayo at ginagamit kayo, patuloy kayong ginagamit, di ba? Isipin nyo yun, reliyon ninyo, binababoy nito ni Mangga Barena, what the heck? Di ba? Pinapakita niya na ang ibig niyan sabihin dito, matakot kayo sa INC kasi ang INC, hawak niyan sa ilong ang kanyang mga miyembro. Sa INC, sunod-sunuran yan sa namumuno. Parang mga tanga lang yan. Na kapag kung ano sabihin ng namumuno, susunod ron. Isipin nyo, ganyan ang pinamumuka ni hindi ako nagsasabi ito. Kundi sa presentasyon na ginawa nitong ni Mangga Barena. Ganyan ang pinamumukha niya. Makinig kayo. Kaya ngayon, kayong mga INC, kung may talino kayo sa inyong isip, nyo ito, tuligsain ninyo. Kasiraan ito sa inyong relihiyon. Kung lalawakan nyo lang ang isip ninyo at i-analisa ninyo ng mabuti, sinisira nito ni Mangga Barena ang inyong relihiyon. Diba? Ganyang kaliwanag yan. Para sa akin, maliwanag pa to sa sikat ng araw. Kung bubuksan nyo lang ang inyong isip at pangunawa, maiintindihan ninyo ang sinasabi ko kung paano kayo ginagamit nitong si Mangga Barena upang ipanakot sa mga tao, ipangyabang. Ang tanong ko nga teka lang, INC ba to si Mangga? Kasi kung naniniwala siya sa inyo dapat magpa-convert na siya. Ang tanong ko, nagpa-convert ba o hindi? INC ba siya o hindi? Ang tanong bakit hindi? Ngayon, kung hindi naman pala siya INC, bakit kayo ginagamit niya? At bakit naman kayo pumapayag na gamitin din? Di ba ka? So, yun ang tanong ko. Kasi kung itong si Mangga Barena ay naniniwala talaga sa inyo, dapat ito ay ma-convert nyo na. Doktrinahan nyo na ito. Ang tanong bakit ayaw? Ayaw niya. Ang gusto lang niya gamitin kayo. Di ba ka? So, nasa sa inyo yan. Tingnan ninyo, kung buksan nyo lang ang isip ninyo at inyong mga mata, tingnan ninyo ang kanyang mga sinasabi. Ginamit kayo. Ginamit kayong panakot. Ang tanong, papayag ba kayong magpagamit? Di ba ka? Ang tanong, pag yan ay nagtuloy-tuloy, ibig sabihin, pinapahintulutan ito ng inyong pamunuan. Ngayon, patunayan yung hindi, tulig sa ninyo. Di ba ka? So, yun lang. Sa mga bobong dinilig siya at may sayad, Nanyo, ang tatay nyo ay preso, ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!